Hey guys! Welcome to my mini vlog! So for today's video, isasama ko kayo sa aming Cebu travel. Tara! Habang nasa eroplano kami papunta ng Cebu, hindi ko maiwasang mamangha sa tanawin sa ibaba. Ang ganda ng kalikasan mula sa malawak na bundok hanggang sa kumikislap na dagat. Nakaka-excite talaga ang adventure na naghihintay sa amin dito. First timer ko pa naman, nakaka-excite. Unang stop namin, ang kilalang Basilica Minore del Santo Niño. Isa ito sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Itinatag pa noong 1565 ng mga Espanyol. Dito makikita ang imahe ng Batang Jesus na natagpuan ng mga sundalo noong unang panahon. Ang paligid naman punong-puno ng mga deboto at turista. Mararamdaman mo talaga ang solemnidad at pananampalataya ng mga tao. Sa gilid, makikita ang mga kandila at mga nagdarasal na nagbibigay ng napaka-peaceful na atmosphere. Ngayon naman, nandito kami sa bagong site ng Santo Niño Church. Kahit bago ang lugar na ito, dala pa rin niya ang bigat at ang ganda ng kasaysayan at pananampalataya ng mga tao. Mula sa simbahan, dumiretso naman kami sa isa pang kilalang atraksyon dito sa Cebu, ang Cebu Ocean Park. Ang Cebu Ocean Park ay matatagpuan sa SM Seaside Complex, South Road Properties. Binuksan ito noong 2019 at hanggang ngayon, isa na ito sa pinakamalaking oceanarium sa buong bansa. Hindi lang siya basta aquarium. Isa itong world-class marine theme park na may iba't ibang section para sa lahat ng edad. Sa loob, makikita mo ang tinatawag na oceanarium kung saan pwede kang dumaan sa tunnel na napapaligiran ng napakaraming isda at iba't ibang sea creatures. Parang literal na naglalakad ka sa ilalim ng dagat. Mayroon din silang mga interactive exhibits kung saan pwedeng mag-feed ng isda o kaya makalapit sa ilang marine animals. Bukod sa mga marine life, meron ding mga aviary at reptile section para sa mga mahilig sa hayop. May mga shows din tulad ng bird show at sea lion show na siguradong ikakatuwa ng mga bata at pati na rin ang mga adults. Isa rin sa highlights ang kanilang crocodile cage encounter at iba pang adventures activities para sa mga thrill seekers. Pero higit sa entertainment, ang Ocean Park ay may mission din para magbigay kaalaman tungkol sa conservation at kung paano natin mapapangalagaan ang karagatan. Kaya't habang nag-e-enjoy ka, natututo ka rin kung gaano kahalaga ang marine biodiversity para sa ating kalikasan. Talagang sulit ang pagbisita dito. Educational, fun, at perfect para sa buong pamilya. Pagpasok namin sa Night View Aquarium, napaka-relaxing ng ambience. Ang dilim ng paligid pero maliwanag ang mga tangke na puno ng makukulay na isda. Para kang nasa ilalim ng dagat habang nakatayo lang. Ang ganda ng reflection ng ilaw sa tubig. Parang isang malaking art piece na buhay. Ang experience parang cinematic, magical at talagang Instagram-worthy. Hindi lang ako kundi pati ang pamilya ko ay sobrang natuwa. At syempre, bago kami lumabas, dumaan pa kami sa huling bahagi ng Ocean Park. Sa huling bahagi ng Ocean Park, makikita ang mas malaking tangke na puno ng samut-saring isda. Ang saya ng anak ko na si Blaze. Kitang-kita ang tuwa niya habang nakatingin sa mga colorful fish. Si Papa naman, enjoy na enjoy din. Nag-picture-picture kami bilang souvenir ng masasayang sandaling ito. Truly a family moment worth keeping. O ayan na, 1, 2, 3, smile!
Kinabukasan naman, panibagong adventure ang hinanda namin. This time, Cebu Safari. Let's go! Day 2 ng aming Cebu trip. Nasa biyahe kami papunta sa Cebu Safari and Adventure Park. Medyo malayo ito mula sa aming tinutuluyan, kaya enjoy lang muna kami sa road trip. So habang nasa daan, ramdam namin yung excitement para sa panibagong adventure. Pagdating namin sa safari, sinalubong agad kami ng kanilang service van. Finally, nakarating din kami sa Cebu Safari and Adventure Park, isa sa pinakamalaking zoological park sa buong Pilipinas. Sinalubong kami ng kanilang service van na maghahatid sa iba't ibang parte ng park. Unang destinasyon namin ay ang kanilang napakagandang garden. Habang bumabiyahe sa van, makikita mo ang lantiang paligid, mga hayop sa malalayong bahagi at syempre yung fresh na hangin ng probinsya. Talagang nature trip at adventure in one. Pagdating namin sa garden, wow! Ang ganda talaga! Makikita mo ang iba't ibang klase ng halaman at makukulay na bulaklak na parang obra maestra ng kalikasan. May mga pathways na perfect for strolling at picture taking. Ramdam na ramdam mo ang serenity at freshness ng paligid. Para kang dinala sa ibang mundo. Kaya dito namin na-enjoy ang simpleng lakad at pag-appreciate sa nature. At patuloy kami sa paglibot-libot sa garden. Sobrang nag-enjoy ang mag-ama. Habang naglalakad kami sa garden, napansin namin na meron palang maliit na aquarium area. Dito tumigil ang mag-ama ko at kitang-kita ang tuwa nila habang pinagmamasdan ang mga isda. Tahimik lang sila pero ramdam ko ang bonding nilang dalawa. Si Papa na masayang nag-explain at si Blaze na aliw sa makukulay na isda. Ang sarap lang panoorin ng simpleng moment na iyon. Pagkatapos sa aquarium, sumakay naman kami ng tram truck papunta sa susunod na stop. Sumakay kami sa tram truck patungo sa aviary.
Ang sarap ng simoy ng hangin habang bumabaybay kami sa malawak na landas ng safari. Excited na kami makita ang iba't ibang klase ng ibon. Pagdating namin sa aviary, mapapawaw kang talaga. Habang naglalakad ang aking mag-ama, ay enjoy na enjoy sila sa tanawin na kanilang makikita. At ito na nga, nakapasok na kami sa entrance ng aviary. Ang daming ibon na malalayang lumilipad. May makukulay na parrot, may mga ibong bihira ko lang makita. Ang lugar ay parang isang malaking sanctuary. Punong-puno ng ingay ng mga huni at kanta ng mga ibon. Naglibot-libot kami at talagang nakakatuwa na makita sila ng malapitan. Para kaming nasa gitna ng isang tropical forest. Pagkatapos maglibot, sumakay ulit kami sa tram truck para pumunta sa African Savannah. Dumaan ulit kami sa service tram truck papunta sa African Savannah. Inuna na namin ang pinakamalayo, ang Lion Area. Nagmamadali na kasi ang aking mister para makahabol kami sa last trip papuntang Camotes Island. Habang sinusulit namin ang biyahe namin papuntang African Savannah, ay in-enjoy lang namin ang moment na to. Excited na rin kami kasi sino ba naman ang hindi gustong makita ang King of the Jungle? Di ba? At yun na nga, medyo malayo-layo pa papuntang African Savannah. Dahil yung African Savannah ay nasa tuktok talaga ng bundok sa pinakamalayo nilagay dahil maraming wild animals doon. Nandito na nga kami sa African Savannah. Sumakay kami sa isang tram truck na may salaming proteksyon. Parang nasa loob lang ng isang malaking cage. Nakakatawa lang kasi para kaming preso. Pero syempre, safety first. Safe naman kami. Habang umaandar ang tram, biglang lumitaw ang mga leon. Grabe, majestic talaga silang tingnan. Ang laki, ang tapang ng dating at talagang ramdam mong sila ang hari ng kagubatan. Ang tour guide namin ay magaling magpaliwanag. Sinabi niya ang habits at lifestyle ng lions at kung paano sila inaalagaan dito. Ang ganda ng experience. Parang nasa pelikulang The Lion King kami.
Kami ay parang mga bata, tuwang-tuwa at aliw na aliw din. Talagang once in a lifetime moment na hindi ko makakalimutan. Pagkatapos ng nakakabilib na lion encounter, dumiretso naman kami para mag-lunch. After namin mag-African Savannah, kumain naman kami ng lunch. Ang special dito, yung station kung saan kami kumain ay katapat mismo ng giraffe enclosure. So habang umorder kami ng pagkain, nakikita namin dumadaan ang mahahabang lieg ng giraffe. Ang ganda ng view, parang live backdrop habang kumakain. Sobrang aliw namin lahat, lalo na si Blaze, na halos hindi na makakain sa kakatingin ng mga giraffe. Truly unique experience na kumain ng may kasamang mga gentle giants na ito. Pagkatapos kumain, dumiretso naman kami para makita ang mga orangutan. Dito naman kami sa area ng mga orangutan. Nakakatuwa silang panoorin. Sobrang playful at parang tao kung kumilos. May mga naglalaro, may mga nakaupo lang na parang nagmumuni-muni. Ang saya lang na makita sila ng malapitan kasi bihira talaga ito sa ating bansa. Bago matapos ang aming safari tour, may isa pa kaming pinuntahan, ang White Tiger. At finally, nandito na kami sa White Tiger enclosure. Kahit medyo nabitin kami dahil half day lang ang tour, sulit na sulit pa rin. Ang White Tiger, napaka-elegante at napakaganda. Parang napapanood lang sa documentary. Medyo nagmamadali na kami dahil kailangan naming umuwi ng Camotes Island. Pero sabi ko sa mister ko, babalik kami dito ulit. Ang Cebu Safari and Adventure Park ay talagang world class. Highly recommended para sa lahat, pamilya, barkada at kahit solo travelers. Isa itong karanasan na hinding-hindi mo malilimutan. At dito na nagtatapos ang aming Cebu Safari Adventure. Thank you for watching us at sana na-enjoy nyo rin ang aming family trip.